ang pagtataksil. Hindi ito laging dumarating na may kasamang babala. Minsan, ito ay kasing tahimik ng isang bulong sa hapagkainan. At minsan, ito ay kasing bilis at kasing sakit ng isang sampal sa mukha sa harap ng lahat ng taong mahal mo. Hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong anak, ang batang inalagaan ko at pinalaki, ay magagawa iyon sa akin. Isang kalupitan na hindi ko inaasahan. Pero kapag ikaw ay nabuhay na ng 50 at 8 taon sa mundong ito tulad ko, matututo ka ng isang mapait na leksyon na ang mga tao, kahit pa ang sarili mong kadugo, kahit pa ang laman at dugo mo, ay kayang gulatin ka sa pinakamasamang paraan. Binigay ko sa kanya ang lahat ng pagkakataon para gawin ang tama. Binigay ko ang lahat, pero sa huli, ang tingin lang pala niya sa akin ay wala ng iba kundi isang kasangkapan. Isang ATM na tagabigay ng pera. Isang punching bag para sa kanyang galit at kabiguan. Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na parang katulong sa sarili kong pamamahay. Sa harap ng kanyang asawa at anak, ang hiya na iyon, ang sakit na iyon ay halos pumatay sa akin. Walang utang na loob. Iyan ang tawag natin doon, di ba? Pero, nang gabing iyon, nang tumayo ako para ipagtanggol ang sarili ko, doon ko nalaman kung ano talaga ang kaya niyang gawin. At doon din nila nalaman kung sino talaga ako. Ako si Corazon. Nakatira ako sa Antipolo ng mahigit 3 dekada. Isang tahimik na bayan. Dito, alam ng mga kapitbahay ang buhay mo bago mo pa man ito malaman. Lumipat kami dito ni Eduardo noong bagong kasal pa kami. Noong panahong nagsisimula pa lang lumago ang negosyo niya sa pharmaceutical. Noong panahong naniniwala pa ako sa salitang habang buhay. Ang aming lumang bahay ay nakatayo pa rin. Malaki, matibay, may malawak na balkonahe at mga puting poste na laging nagpapaalala sa akin ng mga lumang mansyon sa mga pelikula. Dati, tinatawag itong kastilyo ng mga De Leon ng aming mga kapitbahay. Pero ngayon, bumubulong na lang sila kapag dumadaan ako papunta sa palengke o simbahan. Mag-isa, ang Huwebes ng umaga bago ang Noche Buena. Abala ako sa paglilinis. Hawak ko ang mga pilak na kubyertos na pamana pa ng aking ina. Ang mga tinidor at kutsara na may mabusising disenyo sa gilid. Inaabot ako ng ilang oras para pakintabin ang mga ito. Pero kailangan itong maging perpekto para sa hapunan. Ang mga daliri ko, na puno na ng rayuma at sakit, ay nagrereklamo na sa bawat kuskos. Pero tinuloy ko pa rin dahil ako ang ilaw ng tahanan. Ako ang nag-aayos ng Noche Buena sa loob ng 3 dekada. Kahit na hiwalay na kami ni Eduardo. Kahit na iniwan niya ako para sa babaeng kasing edad lang ng anak namin. Kahit na 8 na kaming taong hiwalay. Ang tradisyon ay tradisyon. Para sa mga anak ko, para sa pamilya. Kahit na pakiramdam ko, ako ay isa na lamang palamuti sa bahay na ito. Isang taong hindi na nila kailangan. Maliban na lang kung mayroon silang gustong hingin. Tumunog ang telepono ko sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Ramon ang umilaw sa screen. Ang aking anak, 40 taong gulang na siya ngayon. Nakuha niya ang matapang na panga ng aking ama at ang mapagkalkulang mga mata ng kanyang ama. Nang sagutin ko ang tawag, narinig ko ang boses niya, isang boses na puno ng pilit na saya, isang tono na natutunan niyang gamitin kapag may kailangan siya. Sabi niya, "Ma, gusto ko lang siguraduhin na tuloy tayo bukas." Sabi ko, "Handang-handa na ang lahat, anak. Ang hapunan ay 7:00. Gaya ng dati, pero hindi lang iyon ang sadya niya. May pahabol siya." Sabi niya, "Ma, nagtanong si Papa kung okay lang ba na pumunta siya ng maaga. May mga papeles daw siyang kailangang papirmahan sa iyo." Huminto ang kamay ko sa pagpupunas ng pilak. "Papeles? Anong papeles?" Sabi ni Ramon. "Tungkol daw sa lupa sa Tagaytay. Formality lang daw. Kailangan daw ng pirma naming dalawa dahil nakapangalan pa rin ito sa amin ni Eduardo."
Ang rest house sa Tagaytay, ang aming bakasyunan, ang kaisa-isang ari-arian na ipinaglaban ni Eduardo na manatili sa aming pangalan pagkatapos ng diborsyo para daw sa tax purposes. O iyon ang akala ko. Pumayag ako. Sabi ko, sige, papuntahin mo siya ng 3:00. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa refleksyon ko sa makintab na pilak. Ang mukhang nakatingin pabalik sa akin ay ibang-iba na. May mga guhit na sa paligid ng mata. May mga pilak na hibla na sa buhok. At may isang klasing tigas sa bibig na wala doon noong mga litrato ng kasal ko. Binigyan ko si Eduardo ng 3 anak. Si Ramon, si Teresa, at si Miguel. Si Ramon na lang ang nakatira malapit dito. Si Teresa ay nasa Cebu na. Tumatawag lang kapag Pasko o birthday. At si Miguel, ang bunso ko, ay pumanaw sa aksidente. 12 taon na ang nakakaraan. Nagiwan siya ng butas sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit ano. At si Eduardo, hindi man lang siya umiyak sa libing ng aming anak. Hinding-hindi ko siya mapapatawad dahil doon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang rest house sa Tagaytay. Iyon na lang ang lugar na hindi narumihan ng pait ng aming hiwalayan. Doon ko tinuruan lumangoy ang mga bata. Doon kami nag-ihaw ng marshmallows sa ilalim ng mga bituin. Doon sinabi ni Miguel na magpapakasal na siya. Iyon na lang ang natitirang piraso ng aming kasaysayan na hindi pa nasisira ni Eduardo. At ngayon, may kutob ako na gusto nila itong kunin sa akin. Kinabukasan, dumating sila. Hindi bilang isang pamilya na sabik magdiwang ng Pasko, kundi bilang mga negosyante na may pakay. Nakita ko sa mga mata nila, sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Para bang ako ay isang hadlang na kailangang alisin. Isang matandang babae na wala ng silbi. Akala nila. Dahil ako ay tahimik. Ako ay tanga. Akala nila. Dahil ako ay nag-iisa. Ako ay mahina. Nagkamali sila. Hindi nila alam ang inihanda ko. Habang abala sila sa pagpaplano kung paano paghahatian ang pera na galing sa pagbenta ng aking lupa. Habang pinag-uusapan nila ang aking kinabukasan na parang wala ako sa kwarto. Hindi nila alam na mayroon akong itinatago. Isang lihim na yaman. Hindi lang pera, kundi katotohanan. Ang akala nilang pipirmahan ko ay ang aking pagsuko. Pero ang hindi nila alam, ang rest house sa Tagaytay, matagal na itong wala sa pangalan ni Eduardo. At mayroon pa akong ibang hawak. Isang folder. Isang koleksyon ng mga dokumento na magpapatunay ng lahat ng kasinungalingan ni Eduardo. Ang tax evasion, ang money laundering, ang mga nakaw na yaman, ang lola na pinalayas nila sa usapan, ang ina na gusto nilang ipasok sa mental hospital. Siya pala ang may hawak ng alas. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong tumahimik. Gusto nilang kunin ang huling bagay na mahalaga sa akin. Pero ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal, ang respeto na ipinagkait nila sa akin ng mahabang panahon. Ang sampal na ibinigay ng anak ko sa akin, iyon ang hudyat. Iyon ang gumising sa natutulog na dragon sa loob ko. Hindi ako maghihiganti dahil lang sa galit. Hindi. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay para itama ang mali. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang kwento na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo balang araw. Ang kwento kung paano nila kinalaban ang maling tao. Kung paano nila minaliit ang babaeng nagluwal sa kanila. Kayo ba? Naranasan nyo na bang mapag-iwanan sa sarili nyong pamamahay? Yung pakiramdam na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya? Kung oo, para sa inyo ang kwentong ito. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-comment nyo sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil minsan, ang pagbabahagi ng ating sakit, ang unang hakbang sa paghilom. Makinig kayo ng mabuti dahil nagsisimula pa lang tayo. Ito ang kwento ng aking Noche Buena. Ang gabing sinampal ako ng aking anak at ang gabing ngumiti ako habang pinapanood ko silang bumagsak. Ang katahimikan ng bahay ay binasag ng tunog ng telepono. Isang tunog na dati
ay nagbibigay sa akin ng tuwa. Dahil noong araw, ang bawat tawag ay nangangahulugan ng balita mula sa aking mga anak. Pero ngayon, iba na ang tibok ng puso ko sa tuwing tutunog iyon. May halong kaba. May halong takot na baka may masamang balita. O kaya naman, baka may hihingi na naman sila. Dahan-dahan kong inabot ang telepono sa ibabaw ng counter. Ang pangalan ni Ramon ang nakasulat sa screen. Ang panganay ko. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Hello anak. Ang bati ko sa kanya. Sinikap kong lagyan ng sigla ang boses ko, kahit na ang totoo ay pagod na pagod ako sa paglilinis ng mga pilak. Inaasahan ko na mangungumusta siya. Inaasahan ko na tatanungin niya kung kumain na ba ako o kung kailangan ko ba ng tulong sa paghahanda para bukas. Pero hindi. Wala man lang kamusta. Wala man lang pagtatanong tungkol sa kalusugan ko. Ang agad niyang sinabi ay tungkol sa oras. Gusto lang niyang kumpirmahin kung tuloy ang hapunan bukas ng gabi, kung handa na daw ba ang lahat. Oo naman, Ramon. Sagot ko sa kanya. Alam naman niyang hindi ako papalya. 3 dekada ko nang ginagawa ito, pero hindi lang iyon ang sadya niya. Naramdaman ko ang pagbabago sa tono ng boses niya. Naging mas seryoso, mas formal, parang nakikipag-usap siya sa isang kliyente, sa halip na sa kanyang ina. Ma, sabi niya, tumawag si Papa. Gusto daw niyang dumaan diyan ng mas maaga bukas. Mga 3:00 ng hapon, napatigil ako. Si Eduardo, ang ama niya, na 8 taon nang hindi tumatapak sa pamamahay na ito, maliban na lang kung may kailangan. Bakit? Ang tanong ko, sabi ni Ramon. May mga papeles daw na kailangang papirmahan sa akin. Papeles. Ang salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa akin. Sa edad kong ito, kapag sinabing papeles, madalas ay hindi maganda ang ibig sabihin. Tinanong ko kung para saan at doon niya binanggit ang lugar na pinakamamahal ko, ang aming rest house sa Tagaytay. Ang sabi niya, tungkol daw ito sa titulo ng lupa. May mga developer daw na nagtatanong. Kailangan daw ng pirma naming 2 dahil conjugal property pa rin iyon. Ang rest house sa Tagaytay. Biglang bumaha ang mga alaala sa isip ko. Iyon ang lugar kung saan kami tumatakas noong maliliit pa ang mga bata. Naaalala ko ang simoy ng hangin mula sa Taal Lake. Ang amoy ng mga puno ng pino. Ang tawa ni Miguel habang tumatakbo sa hardin. Iyon na lang ang natitirang piraso ng nakaraan na hindi pa nasisira ng pait ng hiwalayan namin ni Eduardo. Sabi ni Ramon, formality lang daw iyon. Wag daw akong mag-alala. Pero paanong hindi ako mag-aalala? Bakit kailangan pang pumunta ng personal ni Eduardo? Bakit? Sa araw pa ng Noche Buena, pumayag ako dahil wala naman akong magagawa. Sika mo, papuntahin mo siya. Nang ibaba ko ang telepono, naiwan akong nakatulala sa kusina. Ang kintab ng pilak na hawak ko ay parang lumabo. May kung anong bigat sa dibdib ko. Kutob, iyon ang tawag ng matatanda dito. Kutob ng isang ina. Pakiramdam ko ay may niluluto silang mag-ama na hindi ko magugustuhan. At ang mas masakit, pakiramdam ko ay pinagkaisahan nila ako. Bakit alam ni Ramon ang tungkol dito? Bakit parang napag-usapan na nila ito bago pa man ako sabihan? Ako ang ina. Ako ang asawa. Dati, pero ako ang huling nakakaalam. Bumuntong hininga ako at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Pero ang saya ng Pasko sa puso ko ay unti-unting napalitan ng kaba. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. 3:00 ng hapon, dumating siya. Eksakto sa oras. Ganyan naman si Eduardo palagi. Pagdating sa negosyo, hindi siya nahuhuli. Narinig ko ang ugong ng makina ng kanyang mamahaling sasakyan sa labas ng gate. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko siyang bumaba. Matikas pa rin. Walang bakas ng katandaan sa kanyang lakad. Nakasuot siya ng barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na pinya. Burdado, malinis. Ang buhok niya ay maayos na maayos. Kulay pilak na, pero halatang inaalagaan sa salon. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng kanyang pabango, isang bagong pabango. Hindi ito ang amoy na nakasanayan ko noong nagsasama pa kami. Amoy ito ng bago niyang buhay. Amoy ng pera.
Amoy ng kalayaan mula sa akin. Corazon. Bati niya sabay tango. Hindi man lang ngumiti. Parang isang estranghero na napadaan lang. Pinatuloy ko siya sa sala. Hindi ko siya inalok ng maiinom. Hindi ko siya inalok ng merienda. Dahil alam kong hindi naman siya nagpunta dito para makipagkwentuhan. Umupo siya sa silyang dati ay paborito niya. Ibinaba niya ang kanyang leather bag at agad na naglabas ng isang brown envelope. Walang paligoy-ligoy. Walang kamustahan tungkol sa mga apo. Walang tanong tungkol sa rayuma ko. Agad niyang inilatag ang mga papel sa mesa. Heto na ang mga dokumento. Sabi niya, tiningnan ko ang mga papel. Ang daming salitang Ingles. Ang daming numero. Pero isa lang ang naintindihan ko. Deed of absolute sale. Kasulatan ng ganap na bentahan. Tiningnan ko siya sa mata. Eduardo, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ibinebenta mo ang rest house sa Tagaytay? Sumandal siya at pinagsalikop ang mga daliri. Ang itsura niya ay parang isang boss na nagpapaliwanag sa isang empleyado. Corazon, makinig ka. May isang malaking developer na gustong bilhin ang lupa natin. Gagawin daw nilang luxury resort at golf course. Ang offer nila ay hindi matatawaran. 80 milyong piso. Binanggit niya ang halaga ng may diin. Parang inaasahan niyang luluhod ako sa tuwa dahil sa laki ng pera. 80 milyon. Oo, malaking pera iyon. Napakalaki. Pero ang rest house na iyon ay hindi lang basta lupa at bato. Iyon ang pawis at dugo namin noong nagsisimula pa lang kami. Iyon ang tahanan ng mga alaala ni Miguel bago siya nawala sa amin. Paano mo nagawang magdesisyon nang hindi ako kinakausap? Ang tanong ko sa kanya, medyo tumaas ang boses ko. Nagulat siya ng kaunti, pero agad ding nakabawi. Akala ko ba nasabi na sa iyo ni Ramon? Sagot niya nang walang gatol. Matagal na namin itong pinag-uusapan ni Ramon. Mga ilang buwan na. Ilang buwan. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Ang mag-ama ko. Nagpupulong sa likod ko. Pinagpaplanuhan ang pagbenta sa ari-arian ko habang ako ay walang kaalam-alam. Formality na lang ang pirma mo, Corazon. Dagdag pa niya. Sayang ang pagkakataon. Magandang investment ito para sa mga bata. Investment. Pera. Lagi na lang pera. Nakita ko sa mga mata niya na wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Para sa kanya, ako ay isang pirma na lang na kailangan niyang makuha. Isang hadlang na kailangang tanggalin para makuha niya ang gusto niya. Naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Matagal na pala akong niloloko ng sarili kong pamilya. At, ang masakit, ginagawa nila ito sa harap ng mukha ko na parang wala akong karapatang tumanggi. Hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan namin ni Eduardo. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala. Ang kanyang presensya ay parang isang maitim na ulap na bumabalot sa buong bahay. Mabigat ang hangin. Napakabigat. Para bang ang bawat paghinga ko ay may kahalong bubog. Gusto ko sanang sumigaw. Gusto ko sanang paalisin siya. Pero bago ko pa man magawa iyon, narinig ko ang ingay sa labas. Ang ugong ng makina ng sasakyan. Ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. At ang mga boses. Mga boses na dati ay musika sa aking pandinig. Pero ngayon, parang tunog na lang ng papalapit na bagyo. Narinig ko ang boses ni Ramon. Malakas, mayabang. Narinig ko ang tawa ng apo kong si Joshua. Isang tawa na parang walang muwang sa gulo ng pamilyang ito. Dumating na sila, ang pamilya ko. O kung matatawag pa bang pamilya ito. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking damit. Pinahid ko ang munting pawis sa aking noo. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita na ayos lang ang lahat. Kahit na sa loob-loob ko. Gumuho na ang mundo ko. Binuksan ko ang pinto. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay pumasok. Pero mas malamig ang sumalubong sa akin. Si Ramon ang nauna. Ang panganay ko. Ang batang dati ay laging nakabuntot sa saya ko. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko bilang isang estranghero. Kasama niya ang asawa niyang si Grace. Nakasuot sila ng magagarang damit pampasko. Si Ramon ay nakapolo na halatang mamahalin. Si Grace ay puno ng alahas.
Kumikislap ang ginto sa kanyang leeg at braso. Pero ang mga mata nila, walang kislap ng saya. Walang init ng pagbate. "Mano po, ma?" sabi ni Ramon. Kinuha niya ang kamay ko. Inilapat niya ang kanyang noo sa likod ng palad ko. Ang tawag dito ay pagrespeto. Iyan ang turo ng matatanda. Pero nang dumampi ang noo niya sa kamay ko, wala akong naramdaman kundi lamig. Malamig ang kamay niya. Malamig ang kanyang pagbati. Parang isang ritual na lang na kailangang gawin para masabing mabuti siyang anak. Walang init ng pagmamahal. Walang higpit na nagsasabing, "Na-miss kita, nanay." Wala. "Mano po, ma?" sabi din ni Grace. Ang ngiti niya ay pilit. Ang mga mata niya ay lumilibot sa bahay. Parang tinitingnan kung may nagbago. O baka, tinitingnan kung ano pa ang pwede nilang makuha. Sa likuran nila ay si Joshua. Ang apo ko, siya lang ang may kakaibang aura sa kanila. May kasama siyang babae. Isang dalagita na hindi ko kilala. Maputi, mahinhin. Nakahawak siya sa braso ni Joshua na parang takot na takot. Siguro ay bagong nobya. Siguro ay nahihiya siya sa tensyon na nararamdaman niya. "Mano po, Lola," sabi ni Joshua. Ngumiti siya sa akin. Kahit papaano. Gumaan ng kaunti ang dibdib ko. Si Joshua, ang batang tinuruan kong magdasal. Ang batang tinuruan kong maging mabuti. Sana hindi siya matulad sa ama niya. Pinatuloy ko sila. Pero may isa pa palang sorpresa sa likuran. Isang anino na nagtatago sa dilim ng gate. Nang humakbang siya palapit sa ilaw, napahawak ako sa dibdib ko. Si Teresa, ang anak kong babae. Ang bunso ko na nasa abroad. Wala siyang pasabi na uuwi siya. Wala man lang tawag. Wala man lang mensahe. "Teresa." Ang bulong ko, "Anak, nandito ka pala." Tiningnan ko siya ng maigi. Ibang-iba siya sa Teresa, na umalis dito 5 taon na ang nakakaraan. Payat siya, sobrang payat. Ang mukha niya ay mukhang pagod na pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang buhok niya ay medyo magulo, at ang mga mata niya, malikot, hindi makatingin ng diretso sa akin. Parang may tinatago, parang may kinatatakutan. Lumapit ako at niyakap siya. Ang yakap ng isang ina sa anak na matagal nang nawalay. Mahigpit, puno ng pangungulila. Pero ang yakap na iginanti niya, mabilis lang, parang nagmamadali. Parang gusto niyang kumawala agad. Katawan lang niya ang nandito. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. "Surprise, ma," sabi niya. Pero walang saya sa boses niya. Parang binabasa lang niya ang script. Pumasok silang lahat sa sala. Ang ingay ng kanilang mga sapatos sa sahig ay umalingaw-ngaw. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo si Eduardo. Hindi siya tumayo para salubungin ang mga anak niya. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang malaking silyon. Nakapataas ang isang paa, hawak ang kanyang baston kahit hindi naman niya kailangan. Parang hari sa kanyang trono. Parang siya ang may-ari ng bahay na ito. "Hi, Papa," bati ni Ramon. "Hi, Dad," bati ni Teresa. Nagkatinginan si Ramon at si Eduardo. Nakita ko yon. Kitang-kita ko. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na tumagos sa puso ko. Ang mga mata ni Eduardo ay nagtatanong, "Nasabi mo na ba sa kanya?" Ang mga mata ni Ramon ay sumasagot, "Mamaya na." Tumayo ang balahibo ko sa batok. Alam ko na ito. Alam ko ang galawang ito. Magkakampi sila. Planado ang lahat ng ito. Ang pagdating ni Eduardo nang maaga. Ang pag-uwi ni Teresa nang biglaan. Ang pagsasama-sama nila ngayon. Hindi ito reunion para sa Pasko. Hindi ito Noche Buena para sa pamilya. Ito ay isang ambush. At ako ang target. Pakiramdam ko ay isa akong tupa na pinaliligiran ng mga lobo. Mga lobo na nakadamit ng magagarang damit. Mga lobo na kadugo ko pa man din. Hindi ko kinaya ang bigat ng hangin sa sala. Kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo sa kanila kahit sandali lang. Pumunta ako sa kusina. Sabi ko ng mahina, "Aasikasuhin ko lang ang pagkain." Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kusina. Ang aking santuaryo. Ang lugar kung saan ako naghari sa loob ng maraming taon. Pagpasok ko sa kusina,
Sinalubong ako ng amoy ng paborito nilang mga pagkain. Ang amoy ng kare-kare na kumukulo sa palayok. Ang amoy ng mani at bagoong. Ang amoy ng lechon na malutong ang balat. Ang amoy ng hamon na matamis. Dati, ang mga amoy na ito ay nagbibigay sa akin ng ligaya. Dahil alam kong mapapasaya ko ang mga anak ko, niluto ko ang mga ito ng buong pagmamahal. Gumising ako ng madaling araw para pumunta sa palengke. Pinili ko ang pinakasariwang gulay. Pinili ko ang pinakamagandang karne. Tiniis ko ang sakit ng rayuma sa tuhod ko habang nakatayo sa harap ng kalan. Tiniis ko ang init ng mantika dahil akala ko ay may halaga pa ako sa kanila. Akala ko ay ito ang paraan ko para masabi sa kanila na mahal ko sila. Pero ngayon, habang inaamoy ko ang pagkain, parang nawalan ako ng gana. Parang gusto kong isuka ang lahat. Ang bawat putahe ay parang paalala ng aking katangahan. Nagsasakripisyo ako para sa mga taong handa akong ibenta. Nagluluto ako para sa mga taong handa akong gutumin sa pagmamahal. Hahaluin ko sana ang sabaw ng kare-kare nang marinig ko ang mga yapak sa likuran ko. Mabigat na yapak. Alam ko kung sino iyon. Si Ramon. Sumunod siya sa akin. Sa loob ng isang saglit. Umasa ako na baka tutulong siya. Baka bubuhatin niya ang mga plato gaya noong bata pa siya. Baka yayakapin niya ako mula sa likuran at sasabihing, ang bango naman yan, ma. Pero hindi. Nakatayo lang siya sa may pinto. Nakasandal sa hamba. Nakapamewang. Hindi siya nandito para tumulong. Nandito siya para siguraduhin na susunod ako sa plano nila. Ma, ang simula niya, ang boses niya ay mababa pero may diin. Sana hindi mo pinahirapan si Papa kanina. Napahinto ako sa paghahalo ng sabaw. Ang sandok sa kamay ko ay parang bumigat ng 1 tonelada. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pinahirapan? Ang tanong ko, ako pa ang namperwisyo? Ako pa ang naging masama? Ramon. Tiningnan ko siya sa mata. Binebenta ng ama mo ang bahay natin sa Tagaytay nang hindi ko alam. Binebenta niya ang alaala natin. Binebenta niya ang kaisa-isang lugar na payapa para sa akin. At ikaw, alam mo ito? Alam mo ito? At hindi mo man lang sinabi sa akin. Bumuntong hininga siya. Yung buntong hininga ng isang tao na kausap ang isang makulit na bata. Ma, pakiusap naman. Sabi niya, wag na matigas ang ulo. Wag na tayong magdrama. Pasko ngayon. Makakatulong sa lahat ang perang iyon. Sa lahat? Ang tanong ko sa isip ko. Sa lahat. Ibig sabihin ay sa kanya, sa ama niya, sa kapatid niya. Pero paano ako? Tiningnan ko ang anak ko, ang batang pinalaki ko, ang batang tinuruan kong maging tapat, ang batang inilagaan ko noong may sakit siya. Ngayon, nasa harap ko siya, isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit, pero hubad sa pagpapahalaga. Isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Paano naman ako, Ramon? Ang tanong ko nang mahina. Nanginginig ang boses ko. Saan ako pupunta kapag gusto kong magpahinga? Saan ako pupunta kapag ayaw ko dito sa Maynila? Iyon lang ang meron ako. Ngumisi siya ng bahagya. Isang ngisi na hindi ko makakalimutan. Isang ngisi na nakakainsulto. Isang ngisi na parang sampal sa mukha ko. Manaman, ang sabi niya. Tumawa pa siya ng mahina. Matanda ka na. 58 taon ka na, ma. May pensyon ka naman. Nandito naman ang bahay na ito. Malaki ito. Para sa iyo. Ano pa ba ang kailangan mo sa edad mong iyan? Parang tumigil ang mundo ko. Ano pa ba ang kailangan ko? Sa edad kong ito? Ang ibig niyang sabihin. Dahil matanda na ako. Wala na akong karapatang mangarap. Dahil matanda na ako. Wala na akong karapatang magkaroon ng gusto. Dahil matanda na ako. Dapat maghintay na lang ako ng kamatayan? Dapat maging masaya ka na lang na nakakatulong ka sa mga anak mo. Dagdag pa niya, ibigay mo na lang, ma. Tutol, aanhin mo pa ba ang pera? Hindi mo naman yan madadala sa hukay. Ang sakit, sobrang sakit. Ang tingin nila sa akin ay hindi na tao. Hindi na ako ang nanay nila. Isa na lang akong bangko. Isang bangko na kailangang pitasan bago magsara. Isang bangko na kailangang ubusin ang laman bago mamatay. Matanda na.
Wala nang silbi. Palamuti na lang. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibato sa kanya ang sandok na hawak ko. Gusto kong sabihin sa kanya na, ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ako ang nagpakain sa iyo. Ako ang nagbihis sa iyo. At ito ang igaganti mo sa akin? Sasabihin mo sa akin na wala na akong karapatan dahil matanda na ako? Pero wala akong sinabi. Pinigilan ko ang luha ko. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ayokong makita niyang umiiyak ako. Ayokong makita niyang nasasaktan ako. Dahil kung makikita niya akong mahina, lalo lang nila akong aapakan. Sige, sabi ko na lang, ang boses ko ay paos. Wala nang lakas. Tulungan mo na lang akong ilabas ang pagkain. Tumalikod ako. Humarap ulit ako sa kalan. Nagkunwari akong hinahalo ang sabaw. Pero ang totoo, hindi ko na makita ang niluluto ko dahil sa labo ng mga mata ko. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay pumatak na. Pumatak sa mainit na kalan. Sumingaw at naglaho. Parang ang pagmamahal nila sa akin. Naglaho na. Sa loob-loob ko. May kung anong nabasag. Hindi lang pinggan. Hindi lang baso. Kundi puso. Ang puso ng isang ina. Dinudurog ng sarili niyang anak. Ang sakit pala. Ang sakit palang ma-realize na ang mga taong pinakamamahal mo ay ang mga taong papatay pala sa iyo ng dahan-dahan. Rinig ko ang pagkalansing ng mga plato sa likod ko. Kumuha si Ramon ng mga plato. Pero hindi dahil gusto niyang tumulong, kundi dahil gusto na niyang matapos ang usapan. Gusto na niyang kumain. Gusto na niyang makuha ang gusto niya. Naiwan akong mag-isa sa tapat ng kalan. Ang init ng apoy ay dumadampi sa mukha ko. Pero ang lamig sa puso ko ay hindi natutunaw. Ito na siguro ang huling Noche Buena na magluluto ako para sa kanila. Ito na siguro ang huli. Dahil pagkatapos ng gabing ito, wala nang matitira. Wala na. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang laylayan ng aking apron. Inayos ko ang mukha ko. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong harapin sila. Hindi bilang isang inang mahina, kundi bilang isang babaeng may dangal. Kinuha ko ang malaking plato ng lechon. Mabigat ito, pero mas mabigat ang nararamdaman ko. Lumakad ako palabas ng kusina, papunta sa silid kung saan naghihintay ang mga buwitre. Papunta sa hapunan ng pagkukunwari. Nagsimula ang Noche Buena. Ang mesa ay puno ng pagkain. Nariyan ang malutong na balat ng lechon, ang makulay na morkon, ang matamis na hamon. Inilabas ko ang pinakamagandang mantel. Ang mga kandila ay nakasindi. Ang mga kristal na baso ay kumikislap. Sa tingin ng iba, kami ay isang perpektong pamilya na nagdiriwang ng Pasko. Pero, ang totoo, ito ay isang hapunan ng mga huwad. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng plastik, ng ngiti at pilit na kwentuhan. Si Eduardo ay nakaupo sa kabisera. Ang pwesto na dapat ay wala na siyang karapatan, pero inangkin pa rin niya. Si Ramon at Teresa ay nasa magkabilang gilid niya. Ako, nasa kabilang dulo ako, malayo sa kanila. Parang ako ang bisita sa sarili kong pamamahay. Habang kumakain kami, tumayo si Ramon. Kumatingting ang kutsara sa baso niya. May good news kami ni Grace, sabi niya nang nakangiti. Tiningnan ko siya. Lilipat na kami, sabi niya, sa Switzerland, Zurich, sa headquarters ng kumpanya ni Papa. Nabitawan ko ang tinidor ko. Switzerland? Napakalayo noon. Congratulations, anak. Sabi ko ng mahina, pero may kapalit iyon. Alam ko na may kapalit. Si Eduardo ay nagsalita. Oo, corazon. Napakagandang oportunidad nito. Malaki ang sweldo at may signing bonus. Pero, kailangan ni Ramon ng pera para sa paglipat, para sa bahay doon, para sa pagsisimula. At, si Teresa naman, dagdag ni Eduardo sabay turo sa anak naming babae. Kailangan niya ng puhunan para sa negosyo niya sa Cebu. Kaya, napag-isipan namin na ang pera mula sa pagbenta ng Tagaytay. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Ang kalahati ay kay Ramon at ang kalahati ng parte mo ay ibibigay mo na kay Teresa at sa trust fund ni Joshua. Nanlamig ang buong katawan ko para akong binuhusan ng yelo. Kaya pala, nagmamadali sila.
Pinaghati-hatian na nila ang pera ko sa harap ng mukha ko. Parang mga buwitre na nag-aabang sa isang hayop na mamamatay. Hindi man lang nila tinanong kung kailangan ko ba ng pera. Hindi man lang nila inisip na baka kailangan ko rin ng seguridad para sa pagtanda ko. Basta na lang nilang dinesisyonan ang buhay ko. Tiningnan ko si Teresa. Tumungo siya. Tiningnan ko si Ramon. Nakatingin siya sa akin nang may paghahamon. Parang sinasabi niyang, "Ibigay mo na ma, wala ka namang magagawa." Tiningnan ko si Eduardo. Nakangiti siya ng matagumpay. Ang hapunan ng Noche Buena ay naging isang bangungot. Ang lasa ng lechon sa bibig ko ay naging mapait pa sa apdo. Akala nila ay papayag ako. Akala nila ay tatahimik lang ako gaya ng dati. Akala nila ay ako pa rin ang korazon na sunod-sunuran. Pero nagkakamali sila. Hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isip ko habang pinapanood ko silang magdiwang sa ibabaw ng aking sakripisyo. Ang gabing ito ay hindi magtatapos sa paraang gusto nila. Hinding-hindi. Dahan-dahan kong ibinaba ang tinidor sa pinggan. Isang matunog na kling ang umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Tiningnan ko silang lahat, isa-isa. Si Eduardo na naghihintay ng aking pagsuko. Si Ramon at Teresa na naghihintay ng kanilang mana. Huminga ako ng malalim. Hindi, ang sabi ko. Mahina lang ang boses ko. Pero sa tahimik na kwartong iyon, parang kulog ang dating nito. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong hindi? Ang tanong niya. Hindi ako pipirma. Ang sagot ko. Hindi ko ibebenta ang bahay sa Tagaytay. At lalong hindi ko ibibigay ang pera sa inyo. Tumayo si Eduardo. Namumula ang mukha niya sa galit. Corazon, huwag kang gumawa ng eksena dito. Huwag kang maging makasarili. Para ito sa kinabukasan ng mga anak mo. Makasarili? Natawa ako. Isang tawang mapait. Ako pa? Ang makasarili, Eduardo? Ako na nagbigay ng buong buhay ko para sa pamilyang ito? Ako na nagtiis sa lahat ng pambababae mo? Ako na nagpalaki sa mga batang ito habang ikaw ay nagpapakasasa sa ibang bansa kasama ang mga kabit mo? Tumingin ako kay Ramon. At ikaw, Ramon, ang lakas ng loob mong hingin ang pera ko para sa paglipat mo sa Switzerland. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng tuition mo noong college ka? Sino ang nag-alaga sa iyo noong nagkasakit ka ng dengue at wala ang ama mo? At ngayon, sasabihin mo sa akin na matanda na ako at wala ng silbi? Ma, tama na, sabi ni Ramon. Napapahiya na tayo kay Grace. Wala akong pakialam sa hiya, Ramon. Ang sigaw ko. Wala kayong utang na loob. Pinalaki ko kayo ng maayos. Binigay ko ang lahat. Pero anong naging kapalit? Lumaki kayong pareho ng ama ninyo. Mga mukhang pera. Mga walang puso. Corazon, umupo ka. Ang sigaw ni Eduardo. Baliw ka na. Nagiging emosyonal ka na naman dahil sa menopause mo. Kailangan ka na atang ipatingin sa doktor. Baliw? Dahil ba lumalaban na ako ngayon? Dahil ba hindi na ako ang sunod-sunuran na asawa na kilala mo? Tiningnan ko si Teresa. At ikaw, anak, ni hindi ka man lang tumawag noong birthday ko. Pero ngayon na may pera, nandito ka. Ang kakapal ng mukha ninyo. Walang gumalaw sa mesa. Ang katotohanan ay parang lason na kumalat sa hangin. Masakit, pero kailangan. Nakita ko ang pagbulong ni Eduardo kay Ramon. Isang bulong ng demonyo. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ng anak ko. Mula sa pagkapahiya. Napalitan ito ng galit. Galit na dulot ng pagsasabi ko ng totoo. Tumayo si Ramon. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Ma, tumigil ka na, sabi niya. Ang boses niya ay may banta. Sinisira mo ang pamilyang ito. Lagi ka na lang ganyan. Lagi ka na lang pabida. Kaya ka iniwan ni Papa eh. Dahil baliw ka. Lumapit siya sa akin. Mabilis. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Tinaas niya ang kanyang kamay. At, pak, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napaatras ako. Tumama ang likod ko sa pader. Nahulog ang isang vase at nabasag ito sa sahig. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Napahawak si Grace sa bibig niya. Napasinghap si Joshua. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Naramdaman ko ang lasa ng bakal sa bibig ko. Dugo.
Sinampal ako ng sarili kong anak. Ang batang kinanlong ko sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ang batang iniyakan ko noong una siyang nadapa. Ngayon, siya na ang nananakit sa akin. Tiningnan ko si Ramon. Gulat na gulat siya sa ginawa niya. Nakatitig siya sa kamay niya na parang hindi sa kanya iyon. Ma, ako, ang nauutal niyang sabi. Inaasahan nila na iiyak ako. Inaasahan nila na magwawala ako o magmamakaawa. Pero hindi. May kakaibang nangyari sa loob ko. Ang sakit. Biglang nawala. Napalitan ito ng kalayaan. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Pinahid ko ang dugo sa labi ko gamit ang likod ng palad ko. At pagkatapos, ngumiti ako. Hindi ngiti ng saya, kundi isang ngiti na walang emosyon. Malamig, walang laman. Salamat, Ramon. Ang bulong ko. Napakurap siya. Ha? Salamat. Ang ulit ko. Dahil sa sampal na iyan, pinutol mo na ang huling tali na nag-uugnay sa atin. Wala na akong anak simula ngayon. At dahil wala na akong anak, wala na rin akong rason para maging mabait. Tiningnan ko si Eduardo. Namumutla siya. Alam niya ang ibig sabihin ng ngiti ko. Natatakot siya. At dapat lang siyang matakot. Pumunta ako sa antique desk sa sulok ng sala. Kalmado ang lakad ko. Parang walang nangyari. Kinuha ko ang itim na folder na kanina ko pa inihanda. Bumalik ako sa mesa. Inilapag ko ito sa harap ni Eduardo. Ano ito? Ang tanong niya. Nanginginig ang boses niya. Buksan mo. Ang utos ko. Binuksan niya ito. Ang unang papel ay ang titulo ng lupa sa Tagaytay. Binasa niya ito. Nanlaki ang mata niya. Pangalan ko lang ang nandoon. Maria Corazon de Leon. Wala ang pangalan niya. Imposible ito! Ang sigaw niya. Conjugal property ito. Nakalimutan mo na ba, Eduardo? Ang tanong ko, 3 taon na ang nakakaraan. Noong tinatago mo ang mga asset mo dahil sa kaso mo sa gobyerno. Ikaw mismo ang naglipat ng bahay sa pangalan ko para hindi ito mahabol ng mga creditor mo. Pinanotaryo mo pa. Akala mo ay ibabalik ko sa iyo kapag humupa na ang gulo. Pero nakalimutan mo na. Dahil marami kang iniisip na ibang babae. Kaya legal na akin iyan. Akin lang. Walang makukuha si Ramon. Walang makukuha si Teresa. At lalong wala kang makukuha. Pero hindi lang iyan. Sabi ko sabay turo sa iba pang papel. Ilipat mo ang pahina. Ginawa niya. At doon, nakita niya ang kanyang katapusan. Mga bank transfer records. Mga email sa mga offshore accounts. Mga ebidensya ng pandaraya sa buwis. Ebidensya ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Saan mo nakuha ang mga ito? Ang bulong niya. Namumwisit siya ng malamig na pawis. May mga mata ako, Eduardo. Sagot ko. 5 taon kitang pinasundan sa private investigator. Lahat ng baho mo, alam ko. Lahat ng tinatago mong yaman, alam ko. Ang ngiti ko ay mas lalong lumamig. Ito ang alahas na tinatago ko. Hindi ginto, hindi diamante, kundi ang susi sa selda mo. Napaupo si Eduardo. Parang nawalan siya ng lakas. Si Ramon ay nakatulala lang. Alam nilang talo na sila. Ang babaeng inapi nila, ang babaeng sinampal nila, ay siya palang may hawak ng alas. Sinara ko ang folder. Ngayon, makinig kayo sa akin. Ito ang gusto kong mangyari. Una, bayaran mo ako, Eduardo. 150 milyong piso. Iyan ang kalahati ng yaman na tinago mo sa akin noong nag-divorce tayo. May interest na iyan. Pangalawa, mag-resign ka sa kumpanya. Bukas na bukas din. Pangatlo, humingi ka ng tawad sa publiko sa lahat ng ginawa mo. Kapag hindi mo ginawa ang mga ito sa loob ng 1 linggo, ang folder na ito ay didiretso sa NBI at sa Bureau of Internal Revenue. Alam mo naman kung ano ang ginagawa nila sa mga tax evader, di ba? Tumayo si Eduardo. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng desperasyon. Tinawagan niya ang kanyang cellphone. Harper! Ang sigaw niya sa telepono. Pumunta kayo dito ngayon din. Dalahin mo ang mga orderly. Baliw ang asawa ko. Kailangan siyang itali. Gusto niya akong ipakulong sa mental hospital. Iyon ang huling barahan niya. Ang palabasin akong sira ulo para walang maniwala sa akin. Pero huli na siya.
tumunog ang doorbell. Hindi mga orderly ang dumating, kundi ang abogada ko, si Attorney Santos, at kasama niya ang mga pulis. Hinarang nila si Eduardo. Umalis na ako sa hapagkainan. Kinuha ko ang maleta ko sa gilid. Tiningnan ko si Joshua, ang apo ko. Siya lang ang hindi lumapastangan sa akin. Sumama ka sa girlfriend mo. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang tutulad sa ama mo. Tiningnan ko si Amber, ang girlfriend ni Joshua. Tumango siya sa akin. Siya ang tumulong sa akin na makatakas. Siya ang nag-text sa akin kanina na may plano silang masama. Lumakad ako palabas ng pinto. Hindi ako lumingon. Narinig ko ang sigaw ni Ramon. Ma, wag mo kaming iwan. Ma, patawad. Pero hindi na ako nakinig. Ang salitang patawad ay walang halaga kung galing sa taong sumampal sa iyo. Lumabas ako ng gate. Sumakay ako sa kotse ni Attorney Santos. Iniwan ko ang bahay na naging saksi ng aking paghihirap. Iniwan ko ang mga plato sa mesa. Iniwan ko ang pamilyang tinalikuran ako. Habang umaandar, ang sasakyan palayo, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. May pasa sa pisngi, may putok sa labi. Pero ang mga mata ko, buhay na buhay. Malaya na ako. Sa wakas, 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon. Ang gabing puno ng sigawan. Ang gabing may nabasag na pinggan. Ang gabing may dumapong palad sa aking mukha. Mabilis lumipas ang panahon kapag payapa ang iyong puso. Nakaupo ako ngayon sa veranda ng aking bahay, dito sa Tagaytay. Hapon na, ang hangin ay malamig. Simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng mga puno ng pino at basang lupa. Sa harapan ko, nakalatag ang lawa ng Taal. Tahimik, misteryoso, matatag. Dati, kapag pumupunta kami dito ni Eduardo at ng mga bata, hindi ko naramdaman ang ganitong kapayapaan. Dati, ang lugar na ito ay puno ng ingay. Ingay ng paghahanda ng pagkain. Ingay ng mga utos ni Eduardo. Ingay ng pag-aasikaso ko sa mga pangalan nila. Pero ngayon, ang naririnig ko lang ay ang huni ng mga ibon, ang paggalaw ng mga dahon, at ang sarili kong paghinga. Humigop ako ng mainit na kapeng barako. Mapait, matapang, pero mainit sa lalamunan. Ganito pala ang lasa ng kalayaan. Hindi matamis, gaya ng candy, kundi matapang, gaya ng kape. Gigisingin ka nito sa katotohanan. Tiningnan ko ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Bagong numero na ito. Iilan lang ang nakakaalam. Si Attorney Santos, si Joshua, at si Amber. Wala nang iba. Ang luma kong telepono, iniwan ko na iyon sa lumang bahay sa Antipolo. Kasama ng mga lumang gamit na hindi ko na kailangan. Balita ko, puno raw iyon ng mga mensahe. Mensahe mula kay Ramon. Mensahe mula kay Teresa. At mensahe mula kay Eduardo. Napangiti ako ng mapait. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ironya ng buhay. Dati, ako ang naghihintay ng tawag nila. Ako ang nagmamakaawa na sana ay maalala nila ako. Ngayon, sila ang tumatawag. Sila ang naghahanap. Pero wala na akong sasabihin sa kanila. Tapos na ang panahon ng pakikinig ko. Naalala ko ang balita sa telebisyon noong nakaraang buwan. Nakita ko ang mukha ni Eduardo. Hindi sa business news kung saan siya laging bida dati, kundi sa headline ng mga kaso. Tax evasion, fraud, money laundering. Ang tikas niya ay nawala. Ang buhok niyang laging maayos ay magulo na. Ang mukha niyang laging taas noo ay nakayuko na. Pilit niyang tinatakpan ang mukha niya ng panyo habang dinadala siya ng mga pulis. Ang sabi ni Attorney Santos sa akin, talagang nasira siya. Tinanggal siya ng board of directors sa sarili niyang kumpanya. Kinumpiska ng gobyerno ang mga assets niya. Ang mga account niya sa bangko ay naka-freeze. At ang masakit para sa isang tulad ni Eduardo, iniwan siya ng bago niyang asawa. Yung babaeng ipinalit niya sa akin? Noong nalaman niyang wala ng pera si Eduardo. Noong nalaman niyang may kaso ito. Naglaho na parang bula. Ganoon naman talaga, di ba? Kapag ang pundasyon ng relasyon ay pera, guguho ito kapag naubos na ang barya. At si Ramon, ang anak kong sumampal sa akin,
Nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya noong 1 linggo. Ipinadala ito sa opisina ni Attorney Santos. Binasa ko ito, 1 beses lang. Puno ito ng salitang patawad. Puno ito ng salitang, nagsisisi ako, sabi niya. Natanggal daw siya sa trabaho dahil sa iskandalo ng ama niya. Sabi niya, aalisin daw siya sa listahan ng mga empleyado na ipapadala sa Switzerland. Sabi niya, nag-aaway na daw sila ni Grace dahil sa pera. Sabi niya, Ma, kailangan kita. Ma, tulungan mo kami. Ma, hindi ko sinasadya. Tinupi ko ang sulat at inilagay sa drawer. Hindi ako umiyak. Dati, sa unang patak pa lang ng luha ng anak ko, ibibigay ko na ang lahat. Ibebenta ko ang alahas ko. Isasangla ko ang kaluluwa ko. Basta, wag lang silang mahirapan. Pero noong binasa ko ang sulat niya, wala akong naramdaman kundi awa. Awa para sa isang lalaking hindi natutong tumayo sa sariling paa. Awa para sa isang anak na ang tingin sa ina ay isa lamang bangko na takbuhan kapag gipit. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil nasaktan niya ako. Ang pagsisisi niya ay dahil nawalan siya ng pribilehiyo. Nagsisisi siya dahil nahuli sila. Hindi dahil mali ang ginawa nila. Si Teresa naman, tumatawag daw sa opisina ng abogado ko araw-araw. Galit na galit daw. Sinasabi niyang ninakaw ko daw ang mana nila. Sinasabi niyang niloko ko daw sila. Mana, iyan ang laging nasa isip nila. Ang pera na hindi naman nila pinaghirapan. Hindi nila naisip na ang perang iyon ay dugo at pawis ko. Hindi nila naisip na ang bahay na ito ay ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko. Hayaan mo sila. Ang bulong ko sa hangin, hayaan mo silang matuto. Minsan. Ang pinakamagandang regalo ng isang ina sa kanyang mga anak na naliligaw ng landas ay ang hayaan silang madapa. Hayaan silang masaktan. Dahil doon lang sila matututo kung paano bumangon. Tumunog ang doorbell ng gate. Napatingin ako sa orasan. 4:00 na. Dumating na sila. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Medyo mabagal na ang lakad ko dahil sa rayuma. Pero tuwid ang likod ko. Nakita ko ang isang pamilyar na kotse. Bumaba ang isang binata, si Joshua, ang apo ko, at kasama niya si Amber. Lola! Ang sigaw ni Joshua sabay kaway. May dala silang mga supot, pagkain siguro, bulalo galing sa Mahogany Market. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti. Mano po, Lola, sabi ni Joshua sabay lapat ng noo sa kamay ko. Ang kamay niya ay mainit, magaspang. Nagtatrabaho na siya ngayon. Hindi siya tumuloy sa pag-aaral sa abroad gamit ang pera ng lolo niya. Mas pinili niyang magtrabaho at mag-aral dito. Kasama si Amber, ang tapang ng mga batang ito. Lola, may dala kaming espasol, sabi ni Amber. Salamat, Hija. Sagot ko. Umupo kami sa veranda. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Kumain kami ng simple. Walang lechon. Walang mamahaling kubyertos na pilak. Walang mga kristal na baso. Kamay lang at simpleng plato. Pero ang lasa ng pagkain, napakasarap. Dahil walang halong pait, walang halong pagkukunwari. Lola, ang tanong ni Joshua habang nakatingin sa lawa. Tumingin ako sa kanya. Bakit apo? Hindi mo ba sila namimiss? Natahimik ako. Namimiss ko ba sila? Namimiss ko ba si Eduardo? Namimiss ko ba si Ramon at Teresa? Ang totoo, namimiss ko ang alaala nila. Namimiss ko yung Ramon na batang maliit na tumatakbo papunta sa akin kapag may sugat siya. Namimiss ko yung Teresa na nagpapatirintas ng buhok bago pumasok sa eskwela. Namimiss ko yung pamilyang akala ko ay totoo. Pero yung mga taong naging sila ngayon, yung mga taong sumampal sa akin at nagtangkang ipakulong ako sa mental hospital, hindi ko sila kilala. Joshua, ang sagot ko ng mahina. May mga bagay sa mundo na hindi na maibabalik. Parang baso, kapag nabasag, pwede mong pulutin ang mga piraso. Pwede mong subukang idikit ulit. Pero hindi na ito magiging tulad ng dati. Lagi nang may lamat. At kung pipilitin mong hawakan ng mahigpit, masusugatan ka lang ulit. Tumango si Joshua. Naintindihan niya.
Siya ang saksi noong gabing iyon. Nakita niya kung paano ako trinato ng sarili niyang ama. Lola, sabi niya ulit, proud ako sa iyo. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. May nakakita sa akin, hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang bangko, kundi bilang isang tao, isang babaeng may dignidad. Alam mo, apo, sabi ko sa kanya, noong kaedad ninyo ako, akala ko ang pagiging mabuting ina ay ang pagbibigay ng lahat. Uubusin mo ang sarili mo para sa kanila. Titirhan mo sila kahit na wala nang natira sa iyo. Akala ko iyon ang pagmamahal. Pero mali pala ako. Tiningnan ko si Amber. Hija, tandaan mo ito. Wag na wag mong uubusin ang sarili mo para sa ibang tao. Magtira ka para sa sarili mo. Dahil kapag dumating ang araw na tinalikuran ka nila, dapat mayroon kang matibay na pundasyon na tatayuan. Dapat mayroon kang dangal na hindi nila mananakaw. Ngumiti si Amber at hinawakan ang kamay ko. Opo, Lola, tatandaan ko po. Nang gumabi na, nagpaalam na sila. Kailangan pa nilang bumiyahe pabalik ng Maynila. Hinatid ko sila sa gate. Ingat kayo, sabi ko. Babalik kami sa linggo, Lola, sabi ni Joshua. Pumasok ako sa loob ng bahay. Tahimik na naman. Pero hindi ito nakakabinging katahimikan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Pumunta ako sa kwarto ko. Binuksan ko ang isang lumang kahon. Sa loob nito, may isang litrato. Litrato ni Miguel, ang anak kong pumanaw na. Siya lang ang naiintindihan ko. Siya lang ang nakakakilala sa akin. Naalala ko ang sinabi niya noong huling Pasko na kasama namin siya. Ma, sabi niya noon, huwag kang papayag na apihin ka ni Papa. Huwag kang papayag na tratuhin kang parang wala lang. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Hinaplos ko ang litrato niya. Anak, narinig na kita. Medyo natagalan lang, pero narinig na kita. Tumayo ako para sa sarili ko. Hindi na ako natatakot. Lumabas ulit ako sa veranda. Gabi na, ang daming bituin sa langit. Ang lawa ng taal ay itim at tahimik. Sa malayo, nakikita ko ang mga ilaw ng ibang bahay. Maraming pamilya ang naghahapunan ngayon. Maraming nanay ang nagsasakripisyo ngayon. Sana ay hindi sila matulad sa akin. Sana ay marunong tumanaw ng utang na loob ang mga anak nila. Pero kung hindi man, sana ay magkaroon sila ng tapang na tumayo. Inisip ko si Eduardo sa kanyang selda o kung saan man siya nagtatago ngayon. Inisip ko si Ramon sa kanyang bahay na puno ng sumbatan. Wala akong naramdamang galit. Wala na. Ubos na. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ginhawa. Ang ginhawa ng paggising sa umaga na walang sigawan. Ang ginhawa ng pagtulog sa gabi na walang inaalalang problema ng iba. Ang ginhawa na ang perang hawak ko ay akin. Ang bahay na tinitirhan ko ay akin. At ang buhay na tinatahak ko ay akin. Ako si Corazon, isang ina, isang lola, isang babaeng dating nawala. Pero ngayon ay nahanap na ulit ang sarili. Ang aking ngiti ngayon, hindi na ito para pagtakpan ang sakit. Hindi na ito para i-please ang ibang tao. Ang ngiti ko ngayon ay totoo. Dahil sa wakas, pagkatapos ng 65 taon, malaya na ako. Talagang malaya na ako. Huminga ako ng malalim. Napakasarap ng hangin. Isinara ko ang aking mga mata at nakinig sa bulong ng gabi. Salamat, ang bulong ko sa Diyos. Salamat sa lakas. Salamat sa bagong simula. At higit sa lahat, salamat sa kalayaang ito. Tinapos ko ang aking kape. Tumayo ako at pumasok sa loob. Isinara ko ang pinto. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Napakasarap mabuhay. Wakas,